Taliwala sa panahon ug dapit nga imong ginapuy-an, ikaw nakakita, nakadungog ug nakapamatuod sa mga pag-antos, mga kalisod, mga pagdaog-daog ug pagpanamastamas ug pag-abuso sa katungod ug dungog sa tao. Ikaw nangutana, kanus apa ba kahatagan kinig kasulbaran, solusyon kining tanan? Kanus apa ba di ay mabatnan ang tinuod nga kalinaw, tinuod nga hustisya ug tinuod nga kalipay? Ikaw madasig, tungod kay adunay pasalig o mga saad sa pangulo nga politikanhon nga kuno sila mo serbisyo, sila mo alagad, apan ang tanan nabalitan. Tungod sa manggad, propidad, ang moralidad sa mga pipila nga anaa sa otoridad nabalitan. Ikaw mihangad sa Diyos nun nga katilingban, nagatuo nga diha makitaan ang kasulbaran sa mga suliran, mga lulan nga imong ginapasan. Apan hinay-hinay, imong nadiskubrihan ang kamatuoran nga ang gialagaran o ginipinsaan maudi ay ang ilang kaugalingon o personal nga mga katuyuan. Higala, ayaw og kaluya, ayaw walaa ang imong pagsalig, ayaw og kaguol, adunay maayong balita alang kanimo karon. Ang Iglesia Adventista del Sétimo Día o Seventh-day Adventist Church nagapahibalo kanimo nga ang imong gipangita o gikinahanglan imong makaplagan pinaagi ni ini nga tulumanon. Tingog sa paglaom ug karon ania ang imong alagad. Imo bang napamalandong ang panahon, ang nangitabo sa kalibutan, nga kini maoy mga ilhanan sa dul nga pagbalik ni Jesus. Susihan kaugalingon mo, samtang aduna pa'y panahon, adamang kaugalingon mo, sa pagsugat unya kang Kristo. Imo bang nasayran ang kasulatan, nga dunay daghang pasidaan? Kumubalik si Jesus ning kalibutan, ang pangutana, andam ka na ba? Kaugalingon mo, samtang aduna pa'y panahon, andaman kaugalingon mo, sa pagsugat unya kang Kristo. Kumusta ang imong kabataan? Sa Diyos ba ikaw di panilngan? Wala ba'y mahabilin sa kalibutan? Giandam mo ba ang tanan? Susihan kaugalingon mo, samtang aduna pa'y panahon, andamang kaugalingon mo, sa pagsugat unya kang Kristo.
Magampo ta. Diyos na mo, gamahanan nga na ikaw, sikitasan sa malangit, nagpasalamat kami sa mga panlangin, nga imong gibubo kanamo sa matag minuto, sa matag pitik sa among kinabuhi. Among gipasalamatan, Amahan, ang imong dakong agugma sa taliwala sa among pamilya o sa mga kaigsunan, nga kanunay nagapaminaw ni ining programa. Amahan, ining taknaas, samtang kami karon magatuon sa imong nga pulong. Nagahangyo kami kanimo, nga imong ipadala ang imong balang espiritu, aron ang masabtan ang mga pulong niini nga motuhop kini sa among unahuna, makapadugang sa kadasig, samtang nagpaabot sa kaduhang pagpadayag. Palangin ni ang mga viewers nining taknaa, nga hinaot Amahan, ilang masabtan ang mga pulong, nga gikinahanglanon nining katapusang mga adlaw. Wala kami arang mahimo, Amahan, kung wala ikaw sa among kinabuhi busa. Tabangi kami sa matag adlaw, bugkusi kami sa gugma, panalangin, pakigdait, ug labaw sa tanan. Tabangi kami, Amahan, nga maabot ang panahon, makasulod kami ni angging harian nga mingandam alang kanamong tanan. Kining tanan, among itugyan nga na kanimo, sa ngalan ni Hesus nga mao among personal nga manluluwas. Amen. Mga pinangga kung mga kaigsunan, malipayon na sab nga lain na pong yugto nga magkuyog ta, mag-uban ta ni nga tuang tulumanong pungog sa paglaom special edition. Nga diin magtagik sa mga pulong sa Dios nga giplastar ng daan sa usa ka Sabbath School quarterly lesson pinaagi sa Sabbath School Department of the General Conference of the Seventh-day Adventist Church. Mga pinangga kung mga televiewers nato dinhi o mga television viewers dinhi sa Tagum City, sa Panabo City, Davao City ug Digo City ug sa tibuok kalibutan via internet. Kumusta kamo? Kumusta ka pinangga kung igsuon sa walay undang nimong pagpakig-uban kanato karon? Sa atong mga friends sa FB kon Facebook, salamat nga kanunay ninyong gina-share ang atoang video sa LCMDN. Mga pinangga kung mga kaigsunan, ang atong suheto karon, ang atong pagatun-an karon, lesson number 1 kini for the another quarter. Bag-ong abli sa quarter karon, mga pinangga kong mga kaigsunan. Second quarter. So, ang atong suheto karon nagkanayon, spiritual adultery. Nga nagafocus kini sa libro ni Manalagna Osias. Ang atong K-text mga pinangga kong mga kaigsunan, memory text. Makita nato sa Osias, Kapitulo 2, versikulo 23. Sa English nagkanayon, I will plant her for myself in the land. I will show my love to the one I called not my loved one. I will say to those called not my people, you are my people. And they will say, you are my God. So mga pinangga ko mga kaigsunan, ang spiritual adultery nga nagakahitabo sa katawhan sa Dios sa panahon sa Israel, may hiagong kinig usa ka langitnon nga paghukom nga diin ang gugma sa Dios mga pinangga ko mga kaigsunan, dili musibog kanila. Ang kinabuhi ni Propeta Osias mga higala, usa kang pagministeryo kini nga dunay reflection nga mahitabo sa atong kaulahiang mga panahon karon. Pero tinud-anay ni nga nahitabo going back didto sa Assyria mga higala nga diin niadtong 722 sa wala pa mataw si Kristo niadtong panahon mga higala ang katawhan sa Israel nagsimba kang Baal, nitalikod gikan sa Dios. Ang Baal mga kaigsunan, mga Dios kini sa Kanaan. Busa atong mapamalandong mga kaigsunan nga ang spiritual adultery is ay usa ka pagsimba sa mga Dios-Dios. Pagtalikod gikan sa atong matuod nga Dios. Abi ninyo mga kaigsunan, doon namang goy sugo ang Dios mga kaigsunan. Nga murag dili kayo welcome sa mga tao, dili kayo na andan nga normal ba ang pamati sa mga tao sa maong sugo. Sama pananglitan, sugo sa Dios is specific command sa atong Ginoo paingon kang Manalagna Osias. Okay, open your Bible. Hosea chapter 1 verses 2 and 3. Nagkanayon. When the Lord began to speak through Hosea, the Lord said to him, go, take yourself an adulterous wife
and children of unfaithfulness, because the land is guilty of the vilest adultery in departing from the Lord. So he married Gomer, the daughter of Diblaim, and she conceived and bore him a son. So imo makita ang mga kaigsunan, talagsaon kayo, di ba? Talagsaon kayo mga pinangga ko mga kaigsunan, ngang sugo sa Dios paingon kang manalag na Uzias. Giingnan si Uzias nga, pangita ditong babay, si Gomer, usa ka babay nga pampam, usa ka babay nga mananapaw, babay nga mga kansang mga anak, lain-lain og amahan. Adtua, pangasawa siya. Mga kaigsuonan. Si Uzias po ning follow, nituman og nangasawa mga kaigsuonan. Doon na siya specific nga mga command or purpose para sa iyahang mga magwawali o kaha sa iyang mga propeta. Nga daw dili masabtan sa mga tao, pero ang propeta kinahanglang mo follow para ang katuyuan sa Dios mamatuman. Sama pananglitan kang manalag na Isaias, mga kaigsunan. Can you remember? Isaias 20, Isaiah 21-6. Si Isaias, mga kaigsunan, usa ka propeta sa Dios, giingnan sa Dios, okay, go! Maglakaw ka nga walay sandal, hubuay mong sandalyas, maglakaw ka nga magtiniil, maghubo pagyud ka. Ang tuyo ato sa Dios, magkiksun inyong basahon ng maong chapter 20, gusto sa Dios ipakita sa taga-Ehipto nga mauni ang kaulawan ninyo, hubo mo. But Isaiah did follow. Yes. I would like to tell you, mga kaigsunan, as a man of God, isip katawhan sa Dios, nga gusto ang Ginoo nga ma-fulfill ang iyang katuyuan siyang mensahe, pinaagi kanimo. Lain-lain og maagian ang mga workers of God. Ako, pastor ko. Ikaw pod nga naminaw karon, posible pastor pod ka. Lain-laing tag kasinatian sa kinabuhi, pinangga kong kaubanan sa buhat. Tingali ang imuhang mga pagsulay, ingon ani. Kay ang tuyo sa Ginoo sa imo lahi. Sa ako pod ingon ani. Kay ang tuyo sa Ginoo sa akong kinabuhi lahi. Sama kang manalag na Uzias, gipapangasawa og pampam og makihilawason nga babae. Kay dunay katuyuan ang Dios nga mensahe nga ipahamtang didto sa katawhan sa Israel. Si Isaias pod, mga kaigsunan, lahi pod ang nahitabo siyang kinabuhi. Sumala sa kabubuton sa Dios alang kaniya. Kay lahi pod ang mensahe sa Dios nga iyang ipahamtang paingon sa mga taga-Ehipto. Nakuha niyo ang punto, mga pinangga kong kaigsunan. Si Jeremias. Lahi pod ang nahitabo kay Jeremias. Gisugo si Jeremias, mga kaigsunan. Please open your Bible. Kamu nalay bubasa, mga kaigsunan. Jeremiah 27, 1-7. Gisugo po si Jeremias, mga higala, nga maghimo ka og kanang kadina, gapuso nimo imuhang kaugalingon, o niya, magdaladala kag yugo, nga maglakaw-lakaw sa karsada. Pastilan, mga kaigsunan, pastor, butang takarong panahon na pastor, suguon sa Ginoo, maglukdo-lukdo, magpasan-pasan og yugo. Do you think manugot? Mga kaigsuonan, di po busugo ang Ginoo, naibawaan niya nga murag lisod suguon. Doon ay mga espesyal nga mga kasinatian ang ipasubayan sa Dios sa iyang mga workers, sa iyang mga magwawali, sa iyang mga propeta. Higala nga naminaw, a plain member of the church. Don't forget, if you commit your life to the Lord in His work, I would like to tell you, you will experience a very unique and special life that somehow God has designed you to walk. Diin ang Dios gusto nga din ikaw magalakaw niya na. Mga pinangga ko, mga kaigsunan. Ang hitabo manggod sa katawan sa Israel mo ni. Ditalikod sila sa Dios. Nisimba sila sa mga Baal. And God called it. Gitawag ka na sa Dios, mga kaigsunan. Isip usa ka spiritual adultery. Gitawag ka na sa Dios, isip usa ka espirituhanon nga pagpanapaw, mga kaigsunan. Sa Kapitulo 2, versikulo 8 hangtod sa 13. Try to read. Basahan ninyo, mga kaigsunan. Kung imong mabasa, masabtan nimo nga tungod sa kasuko sa Dios, nga ang mga katawhan sa Israel mitalikod
paingon na ngadto kang Baal. Mi-declare ang Dios, matod pa niya, versikulo 8 ug 9, matod pa niya. For she did not know that I gave her grain, new wine, and oil, and multiplied her silver and gold, which they prepared for Baal. Nanilos ang Ginoo, mga kaigsunan. Nagsilos ang Dios. Ako ang naghatag kanimo ni anang bino, pagkaon, panalangin, tanan. Pagkahuman imong ihatag ngadto kang Baal, didto nimo ipahinungod kang Baal. Versikulo 9, unsay judgment sa Ginoo. Matud pa niya, therefore I will return and take away my grain in its time and my new wine in its season, and will take back my wool and my linen given to cover her nakedness. Akong bawion nga akong mga blessings nimo. Akong tanggalon kana gikan kanimo. Mga kaigsoon kanang grains, wine, oil, mga linen cloth sigikan sa panit sa karnero. Buti pasabot, they represents the blessing. Mga panalangin nga gikan sa Dios, may kaigsunan. Sa atong panahon karon kwarta. Sa atong panahon karon salapi. Sa atong panahon karon may panglawas. Sa atong panahon karon kaalam, abilidad. Unya, kanang imuhang kaalam, abilidad sa lapi, may panglawas, panahon, maayong pangisip, didto nimo ihalad sa kalibutan. Manilos ang Dios niya na. Ang uban mingon, ayaw kabalaka Ginoo. Kaya pwede ming mualagad kanimo. At the same time, mualagad po mi sa kalibutan, kang Baal. Oh, si Kristo, mga kaigsunan, sa Mateo 6:24 nagpasidaan, matod pa ni Ginoong Hesus, no one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will be loyal to the one and despise the other. You cannot serve God and mammon. Dili ka pwedeng mag-alagad og duha ka agalon. Kay posible nga i-hate nimo ang isa, higugmaon nimong isa. Biyaan nimong usa, muunong ka sa isa. Dili ka pwedeng mo serbisyo sa Dios o sa mga mammon, mga pagkaon, mga blessings, bahandi ning kalibutan. Kaya tingali mga kaigsuonan, no? Ningon ka nga, Pastor, wala man ko'y idols karon. Pero Ellen G. White said, anything that tends to lessen your attention toward God is your idol. Bisag unsang butanga nga nakapatibhang sa imong pagbati ngadto sa atong Dios, kana siya usa ka Dios. Moingon ka gani nga, di lang sa ako ginuha, kay diri lang sa ako. So, kadtong imong gipili nga diri lang sa ako, Dios na to. So, try to think about it. Pamalandungan ninyo na pag-ayaw, unsa ng mga butanga nga nakapatibhang sa inyong pagbati gadto sa Dios, idols na ninyo. Abi ninyo mga kaigsonan, ninumdum ko sa ng Pastor Banis, buhi pa to. Kamong taga Cebu, taga Sambuanga, taga Dipulog, nakailam mo kinsas Pastor Banis. No? Doon ito siya ilustrasyon nga dunay usa ka bana. Tigulang-gulang na. Di pa kayo tigulang. Dunay asawa. Napag yun siya iyang uyab nga batanon. Dito siya magparayg-parayg sa iyang batanon nga uyab. Siyang trato, siyang kabit. Hapyod-hapyuron niyang ulo. Huna-huna siyang batanon nga trato pastilan. Tigulang naman yung ako ang kabit nga lalaki, giuban naman ni, ibto niyang mga uban, mga kaigsuunan, para itong na lang ang tanang mahabilin. Pero maayo mo dala ang lalaki, mga kaigsuunan. Labing gihapon siya siyang asawa, nga tigulang na. Maglambing-lambing gihapon siya, magparayg-parayg gihapon siya. Una-huna po sa asawa, pastilan. Na ay uban, na itom nga buhok akong bana. Basig mangita, niglain, ibto na ko tanang itom nga buhok, mga kaigsuunan. Ato siya siyang asawa, ang itom nga buhok may ibton. Ato siya siyang kabit nga batanon, ang puti nga buhok may ibton. Wa madugay na upaw ang mga lalaki, mga kaigsunan. Abi ninyo mga higalag kaigsunan nga naminaw karon. Mga upaw gitaan ni sa itong pagpangalagad. Kung if we will serve two masters. Si Ellen G. White, mga kaigsunan, matod pa niya. Si Ellen G. White sa Advent Review and Sabbath Herald, December 7, 1886, matod pa niya, how does God regard our ingratitude and lack of appreciation of His blessings? When we see one slight or misuse our gifts, our hearts and hands are closed against Him. But those who receive God's merciful gifts
day after day and year after year, misapply these bounties and neglect the souls for whom Christ has given his life. The means which he has lent them to sustain his cause and build up his kingdom are invested in houses and lands, lavished on pride and self-indulgence, and the giver is forgotten. So layan na ito, Bisaya, mga kaigsunan. Diyos pagtagad kining walay pagkawalay igabalos nato sa iyahang mga panalangin nga atong nadawat. Sa diyang makita nato mga kaigsunan ng mga panalangin nga atong nadawat, gisayop nato paggamit, gisayop nato pagplastar ang iyang mga gasa kanato. Ang atong kasing-kasing o ang atong mga kamot na sirado batok sa Dios. Kadtong nakadawat og mga kaluoy nga gasa gikan sa Dios kada adlaw, kada tuig, gisayop nila paggamit mga kaigsunan. Ilang gi-reject ang kalagnon nga panginahanglan nga gikan kang Kristo na dawat nila ang maong panalangin. Kini nagkahulugan nga ilang gitugyan ang pagsustener niini nga mga panalangin ngadto sa ilang mga kabalayan, ngadto sa pagpadako silang balay, pagpaugmad silang kayutaan, pagpatagbaw silang garbo og sa ilahang kaugalingong kagustuhan. Unya ang maghahatag nga mao ang Dios, ilang nakalimtan. Muna punto ni Sister White. Kung makadawat ka og blessing, kinsay na si mong utok? Balay, Jollibee, McDonald's, restaurant, laag, department store, malls. May na si mong utok. What about for the church? What about for the ministry? What about for the tithes and offerings? Naulimtan mga kaigsunan, ang Dios nga may naghatag niana nga panalangin. Busa, mga pinangga ko mga kaigsunan, ang Oseas Kapitulo 2, dunay dako kay mensahe mga igsoon. Dunay mensahe nga gipresentar ang Dios. Kamatuoran kini nga diin nagpasabot nga ang gugma sa Dios magapabilin para sa mga taong dili takos, mga taong dili angayan sa gugma sa Dios. Pero bisan pag dili angayan, ang Dios na higugma gihapon kanila mga kaigsunan. Tanawa ra gud ninyo. Ang katawhan sa Israel gipakasama sa kababaye nga mitalikod siyang bana. Ang nahitabo, gipaasawa sa Dios ni Oseas si Gomer, nga usa ka babaeng bigaon. Babae nga traidor sa bana. Babae nga pampam. Babae nga makihilawason. Babae nga mananapaw. Gipaasawa sa Dios si Oseas ngadto kang Gomer. Doon ay mga teologyan nga gadebate mga kaigsunan nga unsa man ni? Unsa man ning dagana ni? Daan bagyong buring, si Gomer sa wa pa pangasawa, o sa pagkaminyo na ba nila si Gomer nitalikod siyang bana? Mga kaigsuonan, kung ang tuyo sa Dios mao ang pagpasabot sa mga katawhan sa Israel, nga ang pagpangasawa ni Oseas kang Gomer mahimong usa ka dakong ehemplo, mensahe sa gugma ngadto sa mga katawhan sa Israel, ingunanin duha ka posibleng butang mahitabo. Because the Bible is silent. Kung daan bagyong badlungon or kundatan si Gomer sa wa pamaminyo kang Oseas. Or buotan ba o niya dito lang nahimong dautan o bitalikod o niya gipaasawa pag-usap. Doon ay duha ka punto mga kaigsunan. Number 1, posible nga daan gyong pampam or daan gyong mananapaw si Gomer, anya gipaasawa. Para masabtan sa katawhan sa Israel, kay kato si Gomer Israelite. Gusto ipasabot sa Dios nga bisan pag ingon ana na ang kinaiya sa katawhan sa Israel. Ang Dios na higugma gihapon sama kang Oseas nangasawa gihapon kang Gomer. Ikaduha. Posible pod nga si Gomer buutan sa wala pa maminyo, motong gipangasawa ni Oseas, sa dihang naasawa na, ni kaliwa, mitalikod gikan kang Oseas si Gomer. Unya gisugo sa Dios nga asawahag usab. Nakuha niyong punto? Ingunan ni manggod mga kaigsunan, ang balaod manggod sa katawhan sa Israel mao ni. Basahin ninyo ang Oseas Kapitulo 2, 12 hangtod sa 15. Naadinhi. Between the lines, atong basahon na, nagkanayon. And I will destroy her vines and her fig trees, of which she has said, these are my wages that my lovers have given me. So I will make them a forest, and the beasts of the field shall eat them. I will punish
her for the days of the Baals, to which she burned incense. She decked herself with her earrings and jewelry, and went after her lovers. But me she forgot, says the Lord, God's mercy on his people. Therefore, behold, I will allure her, will bring her into the wilderness, and speak comfort to her. I will give her her vineyards from there, and the valleys of Achor as a door of hope. She shall sing there as in the days of her youth, as in the day when she came up from the land of Egypt. Nakuha niyo yung punto? Doon na'y batasan ang mga katawhan sa Israel kanito, nga kung maminyo ka sa usa ka babay, nga ang maong babay di kaliwa, nanapaw, silutan nimo siya. Pwede nimo siyang i-divorce. Pwede nimo siyang dadon sa kamingawan. Dito nimo siya silutan sa kamingawan ang maong babay. Mao na giingon sa Dios nga I will destroy her vines, her fig trees, of which she has said, these are my wages that my lovers have given me. So I will make them a forest, and the beast of the field shall eat them. Dito siya sa kakuyaw, sa kahadlok, siyang kinabuhi, mag-anto siya dito. Pero human sa punishment, mga kaigsunan, kung ang bana na higugma gyud siyang asawa nga iyang gihatod sa kamingawan, iyang pakigulian at tuon niya dito, pangasaon niya pag-usab. Nya dito na niya buhatan og uma ang iyang asawa. Di na niya dadon og balik dito sa community nga diin gikan. Dito na niya hatagan dito bag-o na pod nga paglaom. Siyempre, magbago ilang kinabuhi, mga kaigsunan. Kaya mamalik sila dito sa lugar nga diin nagkundat ang iyang asawa, maulawan man, mga kaigsunan. Yaga-yagaan sa mga tao. Munang dito sila sa kamingawan magpauli para mabalik ang ilang relationship bilang bana o asawa, mabalik sa tinud-anay nga pag hindi gugmaay ang usa o usa. Mauna ang gisaad sa Dios para sa katawan sa Israel. I'll bring you to the wilderness. I have taken you out from Egypt and I will bring you to the wilderness. Gidala ko kamo sa kamingawan. Dito ko kamo gipasabot. Dito ko kamo gipasabot sa kong gugma. Gipalangga. Gihatagan sa kong napulo, kasugo. Dito sa kamingawan. O giminyuan ko kamo pag-usab. Sama kang Gomer. Giminyuan ni Osias mga pinangga kong mga kaigsunan. Nakuha ninyo ang punto? Pagkatahom sa maong paralel nga sugilanon mga kaigsunan. Now, ang gipaabot sa Dios mga kaigsunan, tungod sa iyang gugma sa katawhan sa Israel, di niya makaya nga putlon og kalimtan ang katawhan sa Israel. He waited until Israel will return to Him. Ipadayon ninyo sa versikulo sa kapitulo 3, 1 hangtod sa 2. Ang title sa maong chapter nagkanayon, Israel will return to God. Ang Israel mubalik ngadto sa Dios. Atong basahon mga kaigsunan, 1, 2, 3. Nagkanayon. Then the Lord said to me, go again, love a woman who is loved by. Love her and is committing adultery, just like the love of the Lord for the children of Israel, who look to other gods and love the raisin cakes of the pagans. So I bought her for myself for 15 shekels of silver and 1.5 omers of barley. Uy, gipalit pa yun niya mga kaigsunan si Gomer. Iyang giadto dito, iyang gipangasawa gusab, iyang gipalit og 15 shekels of silver, nagdala pa yun siya 1.5 omers of barley. Kini nga verse mga kaigsunan is portraying the plan of God with regards to salvation. On how He loves the people of Israel. Not only the people of Israel, but the entire world people. Sa kinatibok ang katawhan sa Dios sa tibuok kalibutan mga kaigsunan. And it's including you. Apil ka ni ini pinangga kong igsuon. Gusto sa Dios nga bawion ang niya ang katawhan nga mitalikod gikan kaniya. Dili lang kay bawion lang nga simple ug yano kay nga pagbawi. Gusto pa gyud sa Dios mga kaigsunan nga iyang bawion with a price. And that price, kung si Gomer gibayaran ni Usia og 15 shekels and a half, 1.5 omer of barley, si Kristo gusto siyang mubayad mga kaigsunan. Dili matukip nga bahandi mga kaigsunan, because that costs to the life of the Son of God, the life of Jesus Christ. Kinabuhi ni Ginoong Hesus ang gibayad. Iyang gipagasan og dugo didto sa Kalbaryo sa krus mga kaigsunan. Iyang gitahanan siyang kinabuhi didto sa krus.
That's why, kung naluwas ka naman galing karon mga kaigsunan, just like Gomer. Kung si Gomer na himong asawa balik ni Uzias at the price of 15 shekels and 1.5 of homer of barley, I would like to tell you, if that was the price of the restoration of Gomer, now think it through, my dear listener. Your price is not just as 15 shekels of silver. It's not just as 1.5 homer of barley. No, your price is more than that. Because it was the blood of Christ. Dugo ni Ginoong Hesus ang gibayad paglukat kanimo gikan sa kamot ni Satanas aron mabalik ka sa mga bukton sa atong manunubos. What a very nice message, mga pinangga kong mga kaigsunan. Busa sa kapitulo 4 sa Oseas, gilitok yun mga kaigsunan ug unsa ba ang krimen nga nagkahitabo? Unsa ba ang kapungot sa Dios nga nagkahitabo? Imong makit-an mga kaigsunan sa chapter 4 nga ang setting dili na sa panagtiayon mga kaigsunan. Ang setting mga kaigsunan tuwa na sa korte. Because in verse 1 nagkanayon, hear the word of the Lord, you children of Israel, for the Lord brings a charge against inhabitants of the land. There is no truth or mercy or knowledge of God in the land. Sa to pa ang Ginoo mi-file og kaso. Mi-file og kaso batok sa katawhan sa Israel. Sa to pa ang setting dinhi karon mura na siya og korte, mga kaigsunan. Versikulo 2. By swearing and lying. So unsa ang kaso? Pinagi sa pagpanumpa, pangandak o pagpamakak, killing and stealing and committing adultery, pamatay o pagpangawat o pagpanapaw. They break all restraints. Tanang kasuguan lang gibuak with bloodshed upon bloodshed. Nagapatay silang mga tao. Therefore the land will mourn and every who dwells there will waste away with the beast of the field and the birds of the air. Even the fish of the sea will be taken away. Mao na ang kaso nga gisumbong sa Ginoo batok sa katawhan sa Israel. Atong paminahon mga kaigsunan sa sunod nga pasubaybay mga kaigsunan. Gusto manggod sa Dios mga higalag kaigsunan nga ang social injustice kadto kaganina nga gipakasama niya murag magtiayon nga ang asawa ni kaliwa sa bana. That was the personal restoration, soul to soul restoration. Nga ang tao mabalik ngadto sa bakan sa atong Dios. Karong ikaduha ka sitting, gusto ipasabot sa Dios nga dunay social injustice nga nagakahitabo batok sa katawhan sa Israel. Dunay pagpang-abuso nga gipanghitabo, violation of human rights nga nagakahitabo. Mao na nga gusto niyang emphasize mga kaigsunan nga kining mga butanga kinahanglan hatagan po ni siya og pagtagad sa katawhan sa Israel. Kadtong mga mamumuo ilang gipanglupigan mga kaigsunan. Ang kadtong mga dumuluong ilahang gipang daog-daog. Gusto sa Dios nga dili lang personal reform ang mahitabo. Gusto sa Dios the entire body will do the reformation. Magbag-o ang tanan mga kaigsunan. Tibuok katawhan sa Israel. Dili lang kay ang personal restoration mo'y mahitabo. Dili lang kay personal revival and reformation mo'y mahitabo. Gusto sa Dios tibuok panimalay. Mahitabo usab ang revival and reformation. Gusto sa Dios tibuok barangay. Mahitabo ang revival and reformation. Gusto sa Dios tibuok iglesia. Mahitabo ang revival and reformation. Gusto sa Dios tibuok nasod sa Israel. Mahitabo ang revival and reformation. Gi-emphasize ni Ellen G. White mga kaigsunan kung unsa kabugat ang mga kabus ng mga tao nga usahay atong gidaog-daog. Sa Ellen G. White sa Testimonies for the Church, Volume 2, page 682, matod pa niya, poor, rich men professing to serve God. Mga pobre nga mga dato nga mga tao. Why? Nganong gitawag sila pobre nga dato? Because they are rich but poor in spirituality. They are rich but they are poor in the heavens wealth because they have run away from God. So, usbo na ito basa. Balik ko ito basa. Poor, rich men professing to serve God are objects of piety.
While they profess to know God, in works they deny Him. How great is the darkness of such! They profess faith in the truth, but their works do not correspond with their profession. The love of riches makes them selfish, exacting, overbearing. Wealth is power, and frequently the love of it depraves and paralyzes all that is noble and godlike in man. Imo makitaan mga kaigsunan, na Sister White nagpahinomdom. Kamong mga dato pero kabos di ay nag-angkon mong nag-alagad mo sa Dios. Kamo baya ang sentro sa kaluoy. Sultihan kamo matupang Sister White. Samtang nag-aangkon kamo nga nagkaila kamo sa Dios, apan ang inyong mga binuhatan nagapanghibakat sa Dios. Unsa kadako ang kangit-ngit nga naa kaninyo. Kamo nag-angkon nga doon na may pagtuo sa kamatuoran, pero ang inyong mga binuhatan wala mo haom sumala sa inyong pagtuo. Ang inyong gugma sa inyong mga kadato. Nagahimo kaninyong mga dalo, mga nagahimo kaninyong mga hakog, nagapangkuha, nagapangilog, o mga bahandi sa mga tao, nagahimo kaninyong mga nakapabugat sa mga tao. Ang inyong bahandi, yes, power na, pero frequently, the love of it, ang gugma ni anang inyong bahandi, depraves and paralyzes all that is noble and godlike in man. Mao'y nagapaot-ot ang inyong gugma sa salapi. Tungkol sa inyong gugma sa salapi na wala ang inyong pagkadungganon o pagkadiyuson, kay manlupig naman kamo sa mga kabus. Pamanandungan ninyo na pag-ayo, mga kaigsunan. Think it through, my dear brethren. Can you remember the statement of James chapter 5, verses 1 up to 7? Taas-taas ni mga kaigsunan. Pero gusto na ko nang basahin yung tubangan. Unsa ka concern ang Ginoo sa mga taong kabus nga gidaog-daog. Unsa ka ang Ginoo nakapamadlong sa mga tao nga mga dato nga nagapanghimulos o nagaapi sa mga kabus. Kita'y tulan gyud mga kaigsunan, rich oppressors will be judged. Ang dato nga buutan dili pagahukman, pero katong dato nga mapahimuslanon madaog-daogon may pagahukman. Ato basahon mga kaigsunan. Come now you rich and weep and howl for your miseries that are coming upon you. Your riches are corrupted, and your garments are moth-eaten. Your gold and silver are corroded, and their corrosions will be a witness against you, and will eat your flesh like fire. You have heaped up treasures in the last days. Indeed, the wages of the laborers who mowed your fields, which you kept back by fraud, cry out, and the cries of the reapers have reached the ears of the Lord of the Sabaoth. You have lived on the earth in pleasure and in luxury. You have fattened your hearts as in the day of slaughter. You have condemned, you have murdered the just. He does not resist you. So, nasabtan ninyo mga pinangga kung mga kaigsunan? May punto din paghilak mo, pagbalata mo mga dato, mga daog-daogon. Pag minatay mo, kaninyong mga gwapong sinina, gikurap na gikutkot sa tanggog ug anay. Ang inyong mga bahandi nangadunot, ang inyong mga bulawan ug salapi, maoy mulamoy kaninyo matod pa sa Dios. Nagtigom lamog bahandi mga kaigsunan sa ulahing mga adlaw. Inyong gipahimuslan ang mga kabos ay ang mga sweldos mga kabos. Inyong gipatuo nga doon na sila ISS, doon na sila pag-ibig. Pagkaman wa ninyo girimit, wa ninyo sunda ang wage factor mga kaigsunan. Manisulti sa Dios. Nanikas mo. Ang inyong mga customer sa kupras, gitikas ang timbang. Gijakapan ang mga presyo nga makaliog, makamatay. You see? Grabe. Kamu mga dato nga mapahimuslanon sa gayon, muramog nagpatambok sa inyong kasing-kasing, tagana sa adlaw sa tingihaw. You see that? Inyong gipamatay ang mga tao, gipangkondenar yung mga tao, katong mga taong walang kalaban-laban. Muna nahitabo dito sa katawan sa Israel, and I would like to tell you even until now. Muna nagkikitabo sa atong panahon. Busa mga pinangga ko mga kaigsunan, atong mapamalandong kini, o atong makitaan mga kaigsunan, that God was calling for repentance. Even until today, God is calling for repentance. John chapter 17 verse 3, and this is eternal life, that they may know you, the only true God
and Jesus Christ whom you have sent. Do you want eternal life? Know God and Jesus Christ. Gusto kang kinabuhing walay katapusan? Ilha ang Diyos o si Kristo. Ang pulong usiya, mga kaigsunan, from the Hebrew words, nagkahulugan siya, the Lord saves. Just like with the Hebrew word Joshua. Just like with the Hebrew word Isaiah. Just like with the Hebrew word of Jesus. Mga pinangga ko, mga kaigsunan, ang propeta nagatawag sa mga katawan sa Diyos, sama kang Uzias, aron pag-reject sa ilang mga sala. Ang mga propeta nagatawag sa mga katawan sa Diyos, balik nga to sa Diyos. Kang ilahang, kang inyuhang manluluwas. Ang atong manluluwas at the same time, ang atong maglalalang, nagapaabot ka nato. Ang tuyo sa langit nung paghukom, mga kaigsunan, is not to condemn us, but to remind us to do away from sins. Kipahinumduman lang tangabiyaan nato ang sala. Kaning sala nga naglublob sa itong kinabuhi, sala nga nagalublob sa atong kaugatan, ato ning biyaan kini nga mga sala, ug atong isurrender gitugyan ngadto sa atong makagagahom sa nga tanan. We need to go back to the Lord. Bisan pa sa taliwala sa mga pagtambag, o sa taliwala sa mga pagpasidaan, taliwala sa mga pagpasidaan nga umalabot nga paghukom, brethren, kung dili ka maminaw, imbis ang judgment, makadala ka nato og panalangin, mga kaigsunan, kay pinaagi niya na, kung atong dawaton, watod ka nato sa pagduol ngadto sa atong manunubos, sa paghinulsol o pagpangayog pasaylo, kani og kita iyang mapasaylo, mga kaigsunan. Apan kung atong i-reject ang maong mensahe sa paghukom, ang maong paghukom, mga kaigsunan, mahimong tunglo kanimo ug kanako. Busa, mga pinangga ko, mga kaigsunan. Samtang gipahibalo pa, samtang gipasidaan pa, samtang nagapadayon pa ang mensahe sa paghukom, atong dawaton, mga kaigsunan, ang mga mensahe ug atong kinabuhian. Si Propeta Uzias, mga kaigsunan, nagatawag sa tibok nasod sa Israel. Iyang gipahibalo, balik ka mo sa Dios, ayaw mo pagsalig sa inyong kahibalo ug kaalam. Kaya sa Uzias, Kapitulo 4, versikulo 6, ang katawhan sa Diyos ginalaglag tungod sa kakulang o kahibalo. Nga anong kulang kahibalo? Kaya inyong gisalikway ang kasubuan sa Diyos. Inyong gisalikway ang Diyos o ang kahibalo ini. Mga pinangga ko, mga kaigsunan, ang atong panawagan karon, let us not depend of our knowledge. Let's go back to the source of knowledge, who is Jesus Christ. Busa, mga pinangga ko, mga kaigsunan, ang pagkamatinumanon nga inubanan sa pagtuo sa atong manunubos. Believe in Christ and keep His commandments. Sama sa panagtiayon, tuhoy nga kana mo imong bana, tumana ang iyahang kabubuton, tumana ang iyang kasubuan. Mao ni ang kinabuhing Kristohanon sa atong kapanahonan karon. Bisan si San Pablo nagapasidaan sa Efeso Kapitulo 5 nga ang atong relasyon ngadto kang Kristo, si Kristo ang bana, kita, mga kaigsunan, ang asawa. Ang iglesia may asawa ni Ginoong Hesus. Busa, mga pinangga ko, mga kaigsunan, atong makitaan o atong masabtan. Tinaagin lamang sa pagkinabuhi, diha sa kinabuhi ni Ginoong Hesus, nga mao ang langit nung konsorte sa Israel, nato masinati kining tanan. Ang propeta, mga kaigsunan, nakahimo sa paghatag og kaluoy, simpatiya, alang sa langit nun nga sitwasyon. Ug ang kaminyoon ni Uzias ug kang Gomer, usa kadakong leksyon sa atong kapanahonan karon. It is a lesson rather than a symbol and a sacrament. Usbon ako, mga kaigsunan. Ang kaminyoon, dili lang kay kang Uzias nga kaminyoon o kang Gomer. Ang atong kaminyoon karon, usa kini kaleksyon na atong pagatutukan. We need to become loyal and faithful and obedient to our partner. Just like as Christ
demands, for the sake of His love to us, demands our loyalty, faithfulness, and obedience to Him. That's why Christ said, if you love me, keep my commandments. Si Abraham, Yisel, matud pa niya, Hezkel, I mean. Marriage is a lesson and illustration rather than a symbol or a sacrament. Igsoon palandungan nga ikaw sa Diyos ihigugma, siyang tawag kanimo sa pagtuol kaniya. Busa igsoon sa Diyos balik na, samtang may panahon pa. Kay ang ugma ulahin na, ug sa kaluwasan masirhan ka. Igsud padayon lang sa imo pag-alaga, kay mo unyang makuptan ang kinabuhing way katapusan. Busa igsoon sa Diyos balik na, samtang may panahon pa. Kay ang ugma ulahin na, ug sa kaluwasan masirhan ka. Panahon sa kalisdanan, si Jesus atong saligan, kay siya andam tabang sa iyang mga katawhan. Busa igsoon sa Diyos balik na, samtang may panahon pa. Kay ang ugma ulahin na, ug sa kaluwasan masirhan ka. Busa igsoon sa Diyos balik na, samtang may panahon pa. Kay ang ugma ulahin na, ug sa kaluwasan masirhan ka. Ug sa kaluwasan masirhan ka. Ug sa kaluwasan masirhan ka. Pinangga kung maigsoon magamputa. Dalaygon og bala mo nga Dios nga ikaw sa mga langit, daghan kayong salamat Ginoo. Nga ikaw nagahatag kanamo og leksyon nga espirituhanon ug moral pinaagi sa kaminyoon ni Osias ug ni Gomer. Pinaagi usab sa amo mismo kaugalingon nga kaminyoon sa puloy-anan. Nagahatag kanamo dakong pagpahinumdom sa pagkamatinud-anon, sa pagkamaunungon ug sa pagkamatinumanon sa usag-usa. Maingon nga kami usab, maunungon, matinumanon, masinugtanon diha kanimo hangtod sa kanturan. Panalangini ang mga viewers, ang mga listeners, ang mga nagasuporta nini nga programa, panalangini ang mga TV crew, panalangini. Panalangini usabing taon, ang LCMBN ug ang kinatibuk ang Loud Cry Ministries. Kining tanan na mo gitugyan kanimo gilawman nga madawat pinagi sa ngalan ni Jesucristo nga among maluluwas. Amen.